Kapag sinabing superstar, alam na nating lahat na si Nora Aunor yun. Tapos, may karugtong pa ngayon na National Artist for Film and Broadcast Arts. Pero, paano ba siya naging superstar? At higit sa lahat, paano niya napanatili ang estadong yun kahit wala na siya ngayon sa ating piling? Dito sa Time to Talk, iisa-isahin natin ang mga dahilan kung bakit si Nora ang nag-iisang superstar hanggang ngayon. But first, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel PH Time and press the notification button for further updates. Noong 1969 ay kinoconceptualize ang awiting Superstar na naging title song sa naging musical play na Jesus Christ Superstar. Pagkatapos ay ginawa pa itong pelikula noong 1973. 1970 nang i-release ang awiting Superstar, isang panahong nag-uumapaw ang kasikatan ni Nora Aunor. Sa KBS, ito yung Channel 9, mayroong Sunday variety show na ang tawag ay The Eddie Nora Show. Yung Eddie ay si Eddie Peregrina, ang jukebox king nung panahong yon. Nagkaroon ng problema ang karir ni Eddie Peregrina kaya't nawala siya sa eksena. Maaga din siyang namatay noong 1977 sa edad na 31 lamang. Nung naging solo na lamang si Nora sa programa ay pinalitan na ang titulo nito. Tamang-tama naman at sikat na sikat ang Jesus Christ Superstar nung panahong yon, kaya't Superstar ang ginamit at title ng binagong programa. Pati yung kanta, ginamit at theme song ng show. Alam niyo nung araw, free for all pa ang mga kanta. Pwede mo gamitin ang lahat ng gusto mo at hindi ka magkakaroon ng copyright issue. Mula noon ay superstar na din ang tawag kay Nora na bagay naman dahil sa sobrang kasikatan niya at napanindigan niya ang title. Pero bakit nga ba naging superstar si Nora? Obviously, nando na ang talent at karisma sa masa. Siyempre, nagsimula sa boses. The golden voice nga ang bansag sa kanya. There was a time na gumawa ng informal list ang mga music critics in the early 1980s to determine kung sino ang tatlong pinakamahuhusay na babaeng mang-aawit sa Pilipinas. Ang tatlong pangalang lumabas ay sina Pilita Corrales, Nora Aunor, at Kuli Desma. Ang isa pang dahilan kung bakit naging superstar ng masa si Nora ay dahil naka-identify ang madlang tao sa kanya. Nagsimula ng humirap ang buhay sa Pilipinas noon. Nagkaroon pa nga ng austerity program si Ferdinand Marcos Sr. that time. Naghanap tuloy ang mga Pilipino ng murang diversyon upang makalimutan nila ang hirap ng buhay. Kaya ayon, tinangkilik ng mga movie fans ang mga pelikula ni Nora dahil katulad din nila ang bida. Pinay na pinay ang itsura at di katangkaran. Di ayon, tabong-tabo sa takilya ang mga pelikula ni Nora. Mabuti na lang at si Nora ang tipo ng tao na di marunong makontento. At ito ang dahilan kung bakit siya naging mahusay na aktres, and this further established her as a certified superstar. Ito ang kwento niya sa akin. Sabi niya sa sarili niya, sige, kumikita mga pelikula ko, pero hanggang kailan? Halos kalahating dekada na siyang reyna ng takilya, pero halos pare-pareho lang ang tema ng mga pelikulang ginagawa niya. Musicals na hinahaluan ng light comedy at light drama. Alam niya that at some point ay kasasawaan din ng mga manonood ang kanyang mga pelikula kung paulit-ulit lang ang kwento. At dito napatunayan na talagang matalinong tao si Nora. Naiplano niya ang kanyang movie career ng long term at hindi din siya takot sa mga hamon o yung mga challenges. Laging curious at malakas ang loob. Higit sa lahat, hindi takot sa pagbabago si Nora. Sumasabay sa agos ng mundo.
To have full control over her movie career, nag-produce siya ng sarili niya mga pelikula, starting with Carmela. Pagkatapos nga ay kinuha niya ang mga pinakamahuhusay na mga direktor in the history of Philippine cinema, sina Gerardo de Leon at Lamberto Avellana na kapwa naging national artist for film. Ang isa pang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang kanyang pagiging superstar ay dahil di niya binago ang sarili niya kahit nasa kaitaas-taasan na siya. Nanatili sa kanya ang pusong masa at hindi nawala sa kanya yung tinatawag na authenticity. Kahit superstar, taong-tao pa din siya sa kilos, sa pananalita, kahit sa pananamit. Sa pagiging totoo niya. Alam nyo, may interview ako sa kanya nung araw kung saan sinabi niya, sa TV ha, ito sabi niya, "Lasenga ako, hindi ako adik." May ibang artista ba na maglalakas sa loob na magsabi ng ganon? Ang mga movie queens kasi, ingat na ingat ang mga yan. Hindi mo pwede makita sa publiko na nakatikwas ang mga buhok. Dapat laging ayos na ayos. At dito lalong nagustuhan ng mga tao si Nora dahil hindi siya mukhang intimidating. Totoong-totoo. Kapag inakap niya ang mga fans, sincero yun. Napanatili din ni Nora ang superstar status dahil sa attitude. Okay, Indianera na akong Indianera dahil marami siyang, aminin na natin, marami siyang disinipot na mga shooting. Pero lahat ng ito ay may mga valid reason. At madalas ay siya ang ginagawang dahilan kung bakit may delay sa shooting. Halimbawa lang kapag di pa nakaset up ang mga ilaw at hindi pa ready ang crew, siya ang itinuturo na cause of delay kahit ang totoo ay ready na siya. Siya ang pinakamadaling gawing excuse kasi ang mga malalaking artista ay di naman pinapagalitan. For all the negative write-ups na naisulat ng press sa kanya, wala naman talagang malalang attitude si Nora. Sa totoo lang mahirap talaga mag-attitude sa showbiz. You can be the most beautiful and talented, pero kung ang ugali mo naman ay para kayong magpinsang buo ni Hitler, hindi ka tatagal. Of course, industriya, hindi maikakaila na naging sakit ng ulo si Nora na mga producer. Sa kanya, hindi na baling konsumihin niya ang mga ito. Total, mayayaman naman ang mga yan. Pero never nawala sa kanya ang pakikisama sa crew at sa mga maliliit na tao sa production staff. Minsan ay nagalit ang isang producer sa crew dahil naglalaro ng pusoy. Break naman yun. Dahil kakampi ni Nora ang crew, kinabukasan ay namudmod ito ng mga baraha para mas marami pang makapaglaro. At di pa doon natapos. Nagdala siya ng mahjong table. Walang nagawa ang producer. Ang isa pang staying power ni Nora as a superstar is the fact that lagi siyang in love. Kapag in love ang isang tao, blooming ito at lalong gumaganda. Si Nora na din ang nagsabi sa akin na malaking tulong kung in love siya sa leading man niya sa kanyang ginagawang pelikula. At paano ba ma-in love ang isang Nora Aunor? Selosa. Isang beses, nagselo siya kay Manny De Leon. Ang ginawa niya ay bumili siya ng baril na maliit, yung senyorita. Pinaputukan niya si Manny. Buti na lang at dumaplis lang ang bala. Pero of course, syempre, wala naman siyang balak patayin si Manny. Talagang kumbaga, tinakot lang niya. Isa din yun sa mga dahilan kung bakit naging superstar si Nora. Ang artista kasi dapat may libog. Ito hindi sexual ang konteksto ng sinasabi ko. Actually, yung libog, passion. Lahat ng artista dapat may passion. Si Nora, matutuyo na ang tubig sa Angat Dam pero ang passion niya sa kanyang pagkanta at pag-arte ay tuloy-tuloy ang pag-apaw. Okay, ang susunod na dahilan kung bakit na-maintain ni Nora ang pagiging superstar may just surprise you. Mas lalo pa siyang lumaking superstar dahil kay Vilma Santos. Rivalry. Kinailangan nilang dalawa yun. Kailangan mo ng kompetisyon para di ka maging complacent o kontento sa takbo ng karir.
Siyempre, dapat pagalingan sila. Kumare o mariman ang tawagan nila, pero magpakatotoo na tayo. Deep inside, magkalaban pa din ang turingan nila sa isa't isa. Ito, ramdam na ramdam ko nung nagtay sila sa 13th Gawad Urian. Alam nyo, kahit pareho silang nanalo, walang masaya sa kanila. They didn't hate each other, but they treated each other and considered each other as rivals. Siguro pwedeng tawaging professional rivalry. Ang totoo, nakatulong din naman ang rivalry na ito sa industriya dahil kapwa nila napayabong ang Philippine cinema with their respective classic films. Finally, Nora was able to maintain her superstar status dahil sa isa niyang taglay na katangian. Ito ay ang kanyang pagiging perfectionist. Nung 14th Gawad Urian, finale number siya. Kakanta siya na may 3 grand piano. Noong mga time na yon, ang lahat ng mga song numbers dapat nire-record at nililip-sync dahil hindi pa kaya ng technology sa TV ang mga live singing di tulad ngayon. Naalala ko pa, nasa CCP Main Theater ako at nagsusupervise ng dress rehearsal. Mga past 7 ng gabi, may tumawag mula sa kampo ni Nora. Ito na. Magre-record lang daw siya kung sasamahan ko siya. Sabi ng nasirang direktor na si Alquin, sige na, puntahan mo na si Bulidit at mas kailangan ka doon. Actually, ang totoo, naglalambing lang siya. Ang recording studio ay doon sa PM Studios sa Sampaguita Compound sa Gilmore. Paulit-ulit ginagawa ni Nora ang recording dahil nakukulangan siya sa delivery niya. Para sa akin, okay na yun. But not for her. Kailangan perfect. So, ulit ng ulit. Siyempre, in between, may tagayan. Lumabas kami ng recording studio. 7:30 in the morning. Tirik na ang araw. Kinagabihan ng Urian. Pero kahit halos wala akong tulog, na-realize ko na worth it pala yung 12 oras na paghihintay hanggang ma-perfect niya ang recording niya. Narito po si Miss Nora Aunor. May isang umagang di muhagan, ang mata kong di ka magigisnan. Matapos sa kanyang performance, wow, standing ovation. Maraming salamat po. May mga nagsasabi sa industriya na mahirap makatrabaho si Nora. Ito lang ang sagot ko. Mahirap na kung sa mahirap, but in the end, it's all worth it. So, bakit nga ba si Nora Aunor ang nag-iisang superstar? Binago niya ang kalakaran at kulay ng Philippine entertainment. Ang kanyang pagiging totoong tao at ang kanyang husay sa pagiging isang tunay na alagad ng sining ay nagsanib kaya nabuo ang Nora Aunor Magic. Kaya siya pa rin ang nag-iisang superstar mula noon hanggang ngayon.